nakakasuka ang politika ng Pilipinas. People are dying. People are starving. So, Madam Vice President, Madam President, the least that you can do is feel the Filipino people. Be the leader. Because yung mga nakapaligid, kaming mga tumatayo, we cannot compel people to follow us. It is you who can unite the people. It cannot be done by lahat itong mga retired officers, itong mga politiko, itong mga tumatayo, itong mga senators. They cannot unite the people. The central uniting person is, or leader, is you, Inday Sara. So, sana, wag na yung hanggang dulo. Because you're asking the people to endure some more. Di ba mas maganda na ang isipin na lang, wakasan yung paghihirap ng tao. At paano wawakasan yung paghihirap ng tao? Sama-sama. Yung kahit salita lang mag-inspire. Pero yung salita na 2028 hanggang dulo, mababawasan yung loyalty ng mga tao sa iyo. Because you will be perceived as another leader na mahina. Just like BBM. The people will perceive you as such. Ayaw namin yun. Ayaw namin. Ang inaano namin, tayuan mo ang taong bayan. Tayuan mo ang Pilipinas. Tayuan mo yung future generations. Tayuan mo. Because sabi mo nga, you are the Vice President. You are the constitutionally mandated na maging presidente. Pero, accept the responsibility. Hindi yung hanggang picture lang, hanggang ano lang salita, while the people are going out, risking their lives, risking their jobs, risking everything, their comfort zone, their families being, we are accepting from now until 2028. Whatever happens, gano'n na talaga Paano yung mga nagrarally? You're asking them to go on, continue, mag-rally hanggang 2028. Kaya nga ako lang naman yan. At I had to say it kasi real talk lang. Hindi ako pabor doon sa 2028. Hindi ako pabor. The Filipinos do not need politicians. We don't need another politician. We don't need a lawyer, another lawyer. Dami ng lawyer sa Pilipinas. What we need is a leader. A leader. Ang tao, ikaw ang gusto Kung pwede nga lang ba si General Pokis kung pwede ako, kung pwede si General Simoy, kung pwede si General Esperon, kung pwede si Congressman Paras, o kung pwede si Ka Eric, o si Mike Defensor, o si General Garcia. Kung pwede lang o si General Kita. Kaso nga, kahit gaano pa namin galingan, kung kahit ano pa ang sabihin namin, we can only master so much presence, attendance of people. What the people are waiting for is a true leader, a unifying leader. But yung statement mo, gusto mong maranasan ng mga Pilipino, yung
kung gaano ka walang yayan. I beg to disagree, Madam President. Alam na namin walang yayan. Alam namin. We don't have to undergo another 2 years of this stupid son of a bitch. Tanginang yan. Destroying our country. Putting us in harm's way. Committing all the plunder. Another 2 years of plunder. Another 2 years of selling gold. Gold reserves. Another 2 years of bending the law. Allowing his people to destroy our institutions. Ano yan? Sadista tayo sa sarili natin? Ba't kinakailangan pa naming alam na namin na walang yayan. Alam na namin. Kaya nga yung actions, I would like to believe na kaya gusto namin na tumayo with the other Filipinos is para maiwasan ang matinding gulo. Maiwasan ng secession, maiwasan ng French type revolution, maiwasan ng civil war, kasi doon tayo papunta. Maiwasan yung mga pagnanakaw pa. And so, by so doing na tumatayo, gusto namin tapusin, gusto namin na anong presidente, ma-terminate ang presidente. Palitan muna. Pero kung ang sabi mo, ayaw mong agawin yung posisyon niya, paano na tayo ngayon? So, hindi option yung magsalita kayo at sabihin nyo sa mga tao, pagtanggol natin ang demokrasya, pagtanggol natin yung konstitusyon. Pwede naman magsalita ng ganon eh. Kaya nakakalungkot. Kasi sayang na yung pinaglalaban ng mga tao, nandun sila, naulanan sila, naarawan sila, inagabi sila, nagugutom sila, natutuyan ng pawis, yung iba nga walang ligo, ilang araw. Para lang ipakita nila yung kanilang pagiging totoong Pilipino. Wala naman nag-a-aspire dyan sa mga tao dyan na magkaroon sila ng pwesto, magkaroon sila ng pera. Wala. Ang sa kanila, pakikibaka, alam nila yung tama yung ginagawa nila. Kaya, yung konting salita na nakikiramay kayo sa mga tao na nagpapakahirap, sa mga rally na yan, at konting pat in the back ba, pat in the head, good boy, para lumakas ang loob at hindi manghina ang loob. Ewan ko, hindi ako sang-ayon doon sa statement eh. And then let's see how it will unfold. God is in control. I still believe God is in control. So we will be the victors ng lahat na ito. At lahat yan pananagutin natin. So, yun yung given. 2028 pa ang message ni Madam President. Gusto niyang maranasan natin kung gaano kawalang niya si Marcos. Pero I disagree kasi alam na namin. Nakasuhan nga ako, di ba? Inciting to sedition, di ba? So, at sinasabi ko na kung sakali man na labasan ako ng kaso, arestuhin ako, hindi na ako kukuha ng lawyer, hindi ako magbe-bail. Tatayo ako. And I am not doing it for you, Madam President. I'm not going to do it for you. I am going to do it for Filipinos. This country. Patay kung patay. Yun yung sa akin. Yung gustong maniwala sa akin,
follow me. Yung gustong sumunod sa akin, follow me. Basta at least malinaw yung ano. There was a call for BP to stand up, and that was her answer. You experience pa more. More plunder, more bendalo. Experience pa more, 2 years. Because sa dulo, Madam President will run for president. Hindi kakadismaya eh. Ilan pa ang Pilipinong mamamatay, ilan pa ang Pilipinong iiyak, ilan pa yung mahirapan sa buhay, ilan pa yung masisira na sa buhay, and then mumurahin nila yung langit, mumurahin nila ang Diyos kasi pinabayaan sila. Di ba dapat hanggat maaari salbahin mo yung sitwasyon? Be responsible about it. You're the second in command. You're the vice president. You can do something about it more than we can do. More than what we can do. We can only shout, we can only blog, we can only go there sa rally and then be with the people. But we cannot unite the opposition. We cannot unite everyone. Because hindi kami yung sikat eh. Hindi kami yung may mass-based support. Kayo. Now kung hikayatin nyo na gusto nyo kami maghintay hanggang 2028, endure some more. No, Madam President, I'm fed up. I'm fed up. We have to stop it. Because doon babagsak tayo. Hindi tayo handa sa anumang sakuna. Hindi tayo, wala tayong food security. Tatamaan tayo ng tatamaan, mas malakas na bagyo. Babayan tayo dahil sa puta ng flood control na yan. And ganun pa rin. Yung eleksyon, magkakadayaan pa rin. Sila-sila pa rin. Bilihan yung eleksyon eh. So, sana tayo pupunta. And I was hoping na a positive response na salita lang ba na talagang gago yung ano na yan eh. Given na nga, di ba? Given. Ba't kinakailangan i-endure pa another 2 years?